Ang video na to ay para sa mga Bisaya. Sa mga Bisaya dyan, si Amy Marcos nambobola na naman. Ito, panoorin po natin yung video niya na kung saan may pabisaya-bisaya pa siya. Akala niya makakuha siya ng boto sa mga Bisaya. Eh di wow, ito yung video. Lang tayo nagkagubot ng gyud sa national panbisan Marcos ako nagpabilin akong amigo sa mga Duterte. Loyalist man ako kay PRRD, sorry na lang. Di isa na lang tayo, gitabangan ako sa mga Duterte. Kaniadtong 2019, nung tumakbo akong senador, maong nahimo akong senador. Mas kasama man ako sa hugpong, kasama ni Vice Gov Tyron, uban-uban man kami ng kampanya. Gitabangan usab nila akong igsuon ni adtong 2022. Naging presidente naman ang akong na igsuon nga hibongbong. Gitagaan usab nila ang akong amahan sa luna sa libingan ng mga bayani. Diba, yung panganay, ako yung panganay, ako nakipag-usap kay PRRD na ilibing na yung tatay ko. Upat na presidente nakalipas, ayaw maglibing. Ang tagal, 26 years, nag-intay kami. Pati yung isang presidente na pinsan niya, ayaw ilibing yung tatay ko. Si PRRD lang naglibing. Busa dako ang akong kabubuton kanila. Nagkagubot yun kay daghan mga ambisyoso na gusto mamahimong presidente karong 2028, nagmamadali. Sana wag naman nila guluhin pati si Bongbong. Naku, maraming pugunero dyan. Wag kami, Amy Marcos. Nagpabisaya-bisaya ka pa. Halata tuloy yung pambobola. Ako, ewan ko lang, sa akin di po ako masyadong naniwala dito kay Senator Amy Marcos. Kasi, ganito po yan. Pag sumabay po kasi siya sa mga issue ngayon, at alam po natin na siya po yung lumapit sa mga Duterte para ipalibing yung kanilang tatay, siya mismo. Tapos isa pa, siya mismo yung gumawa ng paraan, nakiusap para magkaroon ng unity. Siya yung lumapit sa mga Duterte talaga. E ngayon, pag sumabay siya, ay lalong mawalan siya ng boto na galing sa mga Bisaya, sa Mindanao, or sa mga Duterte supporters. Ay alam natin na kailangan niya ngayon na manalo sa pagkasenador. E mukhang hindi pa rin umaangat ito sa mga survey. Sa Kalye survey, ganun din. Kaya lahat gagawin na ito. Merong yung artista, grabe daming artista to na napapanood ko. Tapos, mga sikat na vloggers. Kung bagay, lahat gagawin na ito. Kagaya ngayon, di ba, usap-usapan po yung kay dating Pangulong Duterte. Nung mga panahon na nasa dyan sa Villamor, ay mukhang tahimik. Tapos ngayon, paimbestigahan daw niya. Bah, tapos ito na naman, may pabisaya-bisaya pa. Kaya ito ang tanong ko, sa mga nakaintindi sa pinagsasabi niya, baka siya hindi niya naintindihan yung sinasabi niya. Basta makapambola. Pabor ba kayo? Or suportahan nyo ba? Or naniniwala ba kayo na seryoso siya sa mga pinagyayaw-yaw niya? Itong si Amy Marcos, susuportahan nyo pa rin ba? Kasi balita ko, hindi lahat ng mga loyalist ay suportado to. Dahil puro siya kontra. Kumbaga, kukontra siya sa administrasyon pero ayaw niyang madama yung kapatid niya. Meron siyang gusto ipalabas na si ganito yung gustong maging pangulo. Alam natin kung sino yung ibig niyang sabihin. Ayaw niyang masisi yung kapatid niya. Di nga. Tapos, alam niyo naman tactics ba? Tactics. Senator Amy Marcos, yung mga galit kay Dunyor ngayon, ang karamihan po na dahilan, nabudol daw. Pag nabudol na, hindi na talaga maniniwala sa pambobola. Nabudol na nga Tapos ngayon, kagaya, may pangang lumalabas sa'yo kagaya sa sinabi ni Atty. Panelo, di ko makakalimutan talaga yon. Bulahin mo, lelang mo. Ewan ko lang kung may naniniwala pa rin dito Pero nakakahiya. Talagang isa sa nakakahiya sa administrasyon ngayon kung ito si Senator Amy Marcos ay hindi manalo sa eleksyon. Suportahan mo ba? Si Mangga?
Sino ba kasing mangga sinasabi niyo palagi dyan? Pag may video si Senator Amy Marcos, may nagko-comment dyan, mangga, mangga. Masarap yung mangga, di ba? Pag hinog na. Dito na lang, thank you. Diba?